David Benavides, sinabi na niya kung lalaban pa ba siya sa heavyweight division kontra Alexandre Usyk. Would you ever consider heavyweight? Not right now. Not right now. I think heavyweight in the future is definitely an option, but that's not until like 5 years. Ayan mga boss, galing na mismo kay Benavides yan. Mag-focus muna sa cruiserweight dahil kakaakyat pa lang. Papakiramdaman niya muna ang katawan niya sa cruiserweight bago siya umakyat ng heavyweight division. Siguro sa future, habang tumatanda siya, pwede nang subukan ng heavyweight division. Binanggit niya dyan, mga 5 years pa. So ang plano ni kamahalang Turkey, next year na ang laban niya kay Alexandre Usyk. Dahil kung magretiro na si Usyk, wala nang magandang laban si Benavides sa heavyweight eh. Kung operan si Benavides dyan ng mga 30 million, siguro papayag na yan mga boss kasi opportunity ito eh. Malay natin, ma-upset niya si Alexandre Usyk sa heavyweight. Sa tingin nyo mga boss, may pag-asa si Benavides? Kung magawa ni Benavides na talunin si Usyk, baka mapabilang pa si Benavides sa usapang GOAT. Sa ibang banda, pambansang kamao Manny Pacquiao, sa susunod na taon, 2027, idineklara na makakapasok ito sa National Boxing Hall of Fame. Matatandaan na pasok na si Manny Pacquiao sa International Boxing Hall of Fame. So hindi lang si Manny Pacquiao yung ganyan mga boss. Kaya sila Timothy Bradley, Eric Morales, naging International at National Boxing Hall of Fame din. So ganyan talaga kalupit ang ating pambansang kamao. Tingin ko matagal na panahon pa bago magkaroon ng isang katulad ni Manny Pacquiao. Sa ibang banda, Devin Haney, hindi niya nagustuhan ang bagong rankings ng pound for pound. Pakiramdam kasi ni Devin Haney dapat mas mataas siya kay Shakur Stevenson eh. Sina Oya Inoue ang number 1 at number 2 na lang si Alexandre Usyk. Muling pinatunayan ni Inoue na siya ang bagong hari. Ang nakapagtataka lang no, yung ibang Filipino fans. Tinatawag na duwag daw si Inoue dahil hindi pinapalagan si General Casimero. Ano sa tingin niyo mga boss? Takot ba talaga si Inoue kay Casimero? O sadyang mataas na lang ang trono ni Inoue, kaya hindi na niya pinapansin yung mga nasa ibaba niya. Isipin nyo number 1 pound for pound, nakaupo sa trono ng king. Siyempre lahat ng boxer hahamunin yan. Kapag pinalagan ni Inoue, tiba-tiba paldo, malaki ang bayad. Pero gusto ko rin makita talaga na palagan din ni Inoue si General Casimero, lalo na sa featherweight division. Kung makaangat si Casimero, mapalaban sa mga contender at maging top contender, pwede siyang mapalaban sa world champion. Kapag naging world champion si Casimero sa featherweight, malaki na po ang tsansa na palagan siya ni The Monster Inoue. Sa ibang banda, Timothy Bradley, nalulungkot daw siya sa nangyayari ngayon kay Adrien Broner. Kaya pinayuhan niya si Broner, tigilan na raw niya ang kanyang pag-iinom at mga bisyo. Mag-focus na sa kanyang buhay, healthy living. Huwag daw niya pabayaan ang sarili niya hanggang malugmok pa sa ganyang sitwasyon niya. Former 4 division champion yan at hindi pa siya natatalo by knockout. Yung mga tumalo kay Broner, matitinik din ng kalaban. Tulad ni Marcos Maidana, umabot sa decision. Natalo din siya kay Mikey Garcia, umabot din yan sa decision. At lalong-lalo na, laban kay pambansang kamao. Kaya malupit din yan si Broner mga boss, sadyang nagpabaya lang sa kanyang boxing career. Kaya mensahe ni Timothy Bradley, wala daw ibang makakatulong sa kanya, kundi ang sarili niya mismo. Okay mga boss, abang na lang po natin ang next update.